Good morning! Happy New Year, everyone! So today is the first day of 2026. Don't have a New Year celebration. It's just a normal day kasi lahat kami may mga pasok. Gumising ako na masakit pa rin yung lalamunan ko. Yesterday, binigyan kami ng mga tsokolate. At malapit ko nang maubos yung tsokolate na binigay sa amin. Ay, kasalanan ko rin to, guys. So, let's have our morning tea. This is a black tea, guys. Hindi ko alam bakit ang sensitive ko talaga na ang lalamunan parang di na kaya matatamis. So ako, naglalagay ako ng honey sa tsaa. Konti lang para hindi masyadong matamis. Paubos na, guys. Kasi ginamit ko rin to dati sa aking honey garlic chicken. So sabi nila bawal daw ibabad itong tea bag. Pero ako, binababad ko hanggang sa maubos ko yun sa why not? Sayang. So, natin, guys? New Year resolution. Kada taon na lang may New Year resolution. Sabi ko dati gusto ko nang pumayat. Pero ngayon may pa rin ako, guys, bilbil. Ay. Ayun. Mamaya may pasok ako, alas 3. Dadaan yung bus, mga 1:40, 1:50. So, yeah. Nagising ako kanina. Masakit nga lalamunan ko. Mga 7 siguro, 6:45, CR. Nagmumug din ako. And then, yun, bumalik ako. Natulog ako ulit. Pagising ko, ganun pa rin. Masakit pa rin. Hindi masyadong malamig today. Pero mamaya, uulan daw sa Dead Sea. Mamaya o tomorrow? Hindi ko sure. So guys, tinifrost ko yung natin, boneless na bangus. Ipiprito lang natin to. Ito yung lunch natin mamaya. So hindi na ako hindi na siguro ako magsasaing kasi may pa naman ako, may kanin. Kasi baka kung magsasaing ako, yan, mapapagana naman ang kanin ko. At least yung sapat lang. Yan, yun lang yung makakain ko. Ay, grabe ako mag-rice, guys. Kaya just grabe ang bilbil. Tingnan nyo naman. Sana naman, ngayong 2026, mawala na to. So guys, ito na yung lunch natin. Smoked bangus, rice, and may kasamang Netflix. So, feeling ko kulang yung rice ko. Inisip ko magsasaing ako. Parang sarap ng ulam ko, guys. Sa tingin nyo, magsasaing ako? Hindi mo na. Try ko, baka mabusog na ako. Hey guys, so good morning. So it's literally morning na, guys. Mag-aalauna na ng January 10. January 10? Yeah, hindi pala. Oh, 12:07 na. So it's good morning na. So grabe yung transition, no? From kumakain ng bangus to dito, naglalakad sa ulanan. Actually, hindi na pala umulan. Thank God, kasi kakatapos lang ng ulan dito. So, hindi ko na continue yung vlog ko nung January 1 kasi hindi ko alam, nakalimutan ko, nawala sa isip ko na nagvo-vlog pala ako. But yeah, I'm still here. It's
Friday, January 9, 2026. And today is Shabbat. Parang ako lang yung maingay. Look, tahimik. So, pauwi na ako. At the same time, ninanamnam ko ang lamig. It's 10 degrees but feels like 4 degrees. Siguro malamig siya kasi kakaulan lang din. Good thing, naka-bonnet tayo today. Usually hindi ako nagbo-bonnet kasi feeling ko para akong itlog. So ano bang nangyari sa akin from January 1 to January 9? Wala. Siyempre meron. At alam ko naman wala kayong pakialam, but I'm gonna share this para sa sarili ko. In the future, may papanoorin ako. From January 1 to January 9, nag-work tayo guys. Yan. Nag-work tayo. Yun lang ang nangyari sa akin. Ang dilim, kakatakot. But God is with us. So this is my life every day. Uy, may pusa. Ay, ang dami pusa. Kala ko ahas. So, alam nyo, meron ditong pull-up bar. I don't know if you can see. Here. May pull-up bar dito, guys. Let's try this out. Kaya ba? Kita niyo ba ako? So useless lang yung pag-video ko kasi hindi naman nakita. Alam nyo ba yung goal ko this year ay pumayat at matutong mag-pull up. Guys, paano ba mag-pull up? Hindi ko kaya ang katawan ko. Ewan ko. Sobrang ba kong taba? Guys, matutulog na tayo. See you tomorrow. Good morning! So today is Saturday. It is still Shabbat. Uy! Ang tahimik ng paligid. Siguro tulog pa yung mga tao. Pupunta tayo kanila Ronald at makikikain na naman tayo. Doon tayo magla-lunch guys! Kasi nagluto daw siya na afritada. Actually, yesterday was Ronald's birthday. Pero ngayon lang siya nagluto kasi may trabaho siya yesterday. So yun lang daw ang handa niya. But yeah, importante nakapag-birthday, diba? Kasi dito guys, pag Friday and Saturday, sarado lahat ng mga bilihan, grocery store. So, hindi siya nakapamili. Ang ganda. Wala nang ulan. Thank you Lord. Ay, salamat. Binuksan. Bakit? Isang tulog. Okay. Hindi pala tayo makain dito. So guys, nandito na tayo kala Ronald. Si Besan tulog. Bawal tayo mag-ingay. Tulog guys. Guys, sabi nga luto na daw guys. Luto na ba yan? So guys, nakababa na kami. Tulog pala si Besan. Si Besan kasi night shift. So kakauwi niya lang alas 7. Pasok yung bigay. So mamaya papasok. Kasabay ko pala siya papasok alas 3. Ayan. Ang birthday boy. Ako. Alangan ako pala may birthday. Wala na yun kapag pa. Ganun pa rin yun. Ngayon lang tayo kakain. So birthday mo pa rin ngayon. So pupunta kami kanila Ate Edlin. Si Ate Edlin pala,
Alam ko lang yung kayo pakialam. Share ko na lang. Sa Ate Edlin, doon kami nagbabayad kasi siya ang nagbi-business dito ng balikbayang. Siya ang nagbi-business dito ng balikbayan na box. So pupunta kami doon. Aside from that, meron din sa mga Pinoy na mga pagkain. Nagpabili kasi ako sa kanya ng ubi flavor. Kukunin ko yung ubi flavor at magbabayad din ako yung mga kinuha kong pagkain last time. So mga 10 to 15 na lakad papunta sa apartment nila. So si Ate Edlin ay caregiver. At sideline niya lang yun, guys. Mayaman na yun. Hindi kasi nagre-reply. Katukin na lang natin. Sabi niya available daw siya hanggang alas 6 ng gabi. So ibig sabihin, nandoon pa siya. Walang katao-tao. Usually, puno tong park na ito everyday kasi may mga bata, may mga matatanda nagpipiknik dito. But now, pag Sabado and Biyernes, ganito talaga, walang katao-tao. Guys, sarado, pati yung mga cafe. Ito yung Doar, post office ng Israel ng Dimona. Yan, pakita ko sa inyo. Diyan ko kinuha yung parcel ko eh. Pero Thailand pala to. Sigarilyo ng Thailand. ayan. Ayan o, bangko. Guys, I think tulog pa si Ate Edlin. Andito na kami sa harap ng kanyang apartment. Sorry po, alam ko po rest day niyo. Nagigilty tuloy ako. Kasi pahinga ng mga caregiver today. Friday, Saturday. Mamaya, babalik na rin sila sa mga amo nila 6 PM. Pero mamaya, may pasok na kasi ako. Guys, epic fail. Kanina pa kami katok ng katok doon sa kabila. Guys, dito pala yung bahay nila Ate Edlin. Nakalimutan ko. Hello, good morning. Guys, nakuha na namin kay Ate Edlin yung mga pagkain. So, kumuha lang ako ng aside yung sa ubi flavor, evaporada. Kasi gusto ko ubi champurado. And yeah, kumuha ko ng nagraya, yung mani. Yun lang. Tapos mag-withdraw muna si Ronald, guys, dito. Sabi ko wala namang lumabas. Guys, balik na kami sa apartment nila Ronald. Ayan, binigyan si Ronald ng cake. Pakita mo yung cake. Ayan. Thank you, Ate Edlin. Salamat Ate Edlin sa pa-cake. So, sakto birthday ni Ronald, may cake kami. No, tapos may prutas pa dito, guys. Hindi nila naubos yung mga prutas nila ng New Year. Kami ang lalantak. Grabe. Uy. Alas 10 na ba? Guys, mag-zipline kami, guys. Guys, may pa-cake si Ronald. Bigay ni Ate Edlin. Guys, kain na tayo.
Let's have our lunch. Hindi muna tayo. Lantok na ako. Guys, alam nyo ang nangyari guys. Naiwan ako ng bus. Dapat alas 3 yung pasok ko. So, ayan. Papasok tayo ng 4:30. So, dating natin ng Dead Sea 5:30. Ay na lang. Pero maaga ako bumaba eh. Hindi ko alam kung maaga ang bus or talagang late lang talaga ako. But usually talaga dapat 1:55 dadaan yung bus sa apartment namin. Pero bumaba ako before 1:55, like mga 1:45-ish. Bumaba na ako eh. Walang bus sa dumaan. Baka sobrang aga or ewan ko ba. Baka di dumaan doon. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to Guys, finally touchdown Dead Sea. Super late. So, work muna tayo. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Morning guys. So, katatapos ko lang mag-exercise. So, punta tayo ng palengke kasi magpapapalit ako ng shekels. Yung pera ng Israel papalit ko sa dollar kasi magbabayad ako kay Ate Edlin sa balikbayan box. That is $110. Ganun ang panahon. So, today is actually my day off na naman. Wala kasi masyadong guests this month and even last month, last December, wala rin kaming guest. Hey, no, no, no. Hey, no, no, no. Hey, no, no, no. Hello guys, so dito na tayo sa grocery. So hindi na ako nakapunta kay Ate Edlin kasi nakita ko yung kapatid niya, si Ate Edmarie. Pinadala ko na lang yung bayad sa balikbayan box. So bumili ako ng toothpaste and toothbrush kasi just ko yung toothbrush ko parang parang isang dekada na. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Guys, bumili rin ako ng Last night, condensed milk and coconut cream kasi tayo sa champurado. Gusto ko i-try yung ubi champurado. Siguro sa birthday ko na lang. seems a meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. So guys, nakauwi na tayo ng apartment. Pero bago ang lahat, kailangan na natin magpaalam sa aking toothbrush. Guys, isang dekada na. Tingnan nyo to. Dahil may bago tayong toothbrush.
Let us say goodbye to my 10 years toothbrush. Joke lang. So maglalaba muna ako. Ayan ang mga labahin natin guys. After nyan, maliligo ako din. Kakain tayo ng lunch. Initin ko yung pagkain natin. 1 week na napaksiw, nasa ref. Hindi ko pa nakain guys. Kasi nga paiba-iba yung schedule ko last 2 weeks. So actually okay pa naman yun, no? Sana hindi pa sumakit yung sanin ko. May suka naman yun. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it. Guys, hindi to pizza. Ano to siya? Tortilla. Nilagyan ko lang na tuna, tapos cheese, tapos asin, paminta, sibuyas. Ito yung ating unang meal aside sa saging na kinain natin kanina. Laking tulong talaga ang air fryer. Worth it talaga yung pagbili ko ng air fryer. Pag nagmamadali ka o tamad ka na magluto, air fryer na lang. Wala pang mantika, di ba? Healthy pa. Ooh, cheese. Okay. Guys, part 2 ng ating lunch. So, hindi na rin siguro ako magdi-dinner. So, meron tayong konting rice lang kasi nagbabawas na ako ng kanin. Meron tayong kare-kare. Yee! Pakita ko sa inyo. From Ate Maricel. Salamat. Shout out kay Ate Maricel. So, may gulay tayo. So, aside sa kare-kare, meron din tayong isda dito. Basa fish. Pinirito ko. Actually, paksiw to guys. 5 days na nasa ref. Hindi ko nakain. Etong basa guys, masarap siya. Na-marinate. Oh. Tikman natin yung ano natin Maricel. Kanyang kare-kare. Good luck sa chan ko later. Ate Maricel, sarap ng kare-kare mo. Kaso wala akong bagoong. Sayang wala tayong bagoong sa kare-kare, guys. So, marami nagtatanong na yung mga taga doon sa amin. Ayaw ko na ba daw mag-teacher? Bakit daw hindi daw ako nag-teacher sa ibang bansa? Bakit daw nagtatrabaho ko sa hotel? Ang hirap explain eh. Pero ganito na lang. Changing of career is okay. It doesn't mean that you failed. It's about growth. Sabi nga sa nabasa ko, life isn't meant to believe in one path if that path no longer gives you growth, no? So, some people, nag-change sila ng career because they want growth. And some people naman, they want to find their purpose. They want to find their peace. So, may mga kanya-kanyang rason. On my case, during the pandemic yun napag-desisyonan ko na siguro mag-resign na talaga ako. Kasi, I really want to explore the world. Feeling ko, mas marami pa akong may experience sa labas ng Pilipinas. I am not saying that I am not happy with my past job as a teacher. I enjoyed being a teacher. I really love teaching. But, of course, may lang siguro tayo, quarter life crisis. Hindi ko rin ma-explain. Talagang hirap i-explain. Yun lang, sabihin ko lang sa inyo guys, it's okay to change career.
So, dito sa abroad, you will really learn a lot. You will learn a new skill. You will learn how to adapt with the culture. Marami kang mamimit pa ng mga iba't ibang tao. So, wag mo i-focus yung sarili mo sa isang kahon lang. You can go outside that box. But I really miss teaching, especially yung mga kasama ko sa trabaho. Enjoy magtrabaho pag masaya din yung mga katrabaho, 'di ba? Shout out dyan sa mga katrabaho ko dati. I miss you all, guys. Ay, mga tatanong, nahihiya ba ako kasi nagtatrabaho ko sa hotel? Of course, no. Nahihiya ba ako kasi nagkukuskus ako ng inidoro? No. Bakit daw wala akong Facebook, wala ba akong Instagram? Guys, since April pa po ako walang Facebook and Instagram. Sa mga nagtatanong, sa mga friends ko dyan sa Facebook and Instagram, hindi ko po kayo binlock ha. Baka sabihin nyo, ay si Jalmar, grabe, binlock niya ako. No. Nag-deactivate lang po ako. I want to stay away from social media. Kaya I preferred YouTube. So YouTube lang meron ako, WhatsApp, that's it. And Messenger para makontak ko yung family ko. Yun lang, guys. Hindi ko friend pa rin tayo. Baka sabihin nyo, ay grabe si Jalmar, nag-abroad lang. No. I just want to be peaceful. No, na-realize ko, dati kasi sinishare ko lahat. Ultimo yung kinakain ko, pinupost ko. I realized na hindi ko na pala kailangan ng validation from other people. Siguro tumatanda na rin. Hindi lahat na nangyayari sa buhay natin kailangan natin i-share. So bakit ako nag-YouTube? Yung nakikita nyo dito sa YouTube, guys, this is not 100%. Kumbaga parang 10% lang to ng life ko. I just want to create videos so that in the future, pag uwi natin sa Pilipinas, or pag nag-retire na tayo, meron tayong babalikan na memories. Alam kong I don't need to explain myself, pero gusto ko lang isabi, no? I just want a peaceful life. I'm turning 29. Yan, gusto ko lang ng mapayapang buhay. So guys, babalik pa ba ako sa pagtuturo? Abangan. Ano bang gagawin ko pag natapos na yung kontrata ko dito sa Israel? Hindi ko alam. As a human being, I always believe na kailangan natin i-live yung present. Yes, kailangan natin isipin ang future natin, but importante yung ngayon, kung ano yung ginagawa natin ngayon. Kaya, this 2026, I really wanted to lose weight. Tumaba ako, guys. Alam kong mahirap yung trabaho namin dito, mabigat, physically, mentally. But, tumaba ako. So, goal ko pumayat. Not sobrang payat. Magbawas na ng timbang. And of course, maging mas disiplinado pa. And I am praying for a peaceful Israel. Naway wala na pong gera. Kasi nakaka-trauma. So, kulang sa tulog. Pag may gera, pagod, hindi parang praning ka pag nag-gera. So, please pray for Israel if you are watching this video. So, this is my January 2026 so far. So, hindi pa naman natapos yung January. Yun lang, share ko lang sa inyo yung mga nangyayari. So, wala kaming New Year celebration kasi nga may mga trabaho kami. Yun, afternoon, work lang. Ayun, day off ko, bumili ako ng makakain. Normal things ang ginagawa ng OFW, guys. Ganun lang. So, ito yung January ko so far. Sa mga pamilya ko dyan, okay lang ako. Sa mga kaibigan ko, I'm okay here. Don't worry about me. Huh? So that's it. I think I'm gonna end this vlog. And after nito, after kong kumain, magsasampay ako ng mga nilabhan ko, papalitan ko yung aking bedsheet, at mag-i-edit tayo ng vlog. I-edit ko tong video ito. Bye! See you on my next vlog.